O ito mga kababayan, mukhang laging umiinom ng kape. Itong si Attorney Ligutan, mga kababayan. Kinabahan dahil nga nag-walk out daw itong si Attorney Season. Pero ang katotohanan mga kababayan, nagbanyo lang pala. Itong si Attorney Season. Masyado namang kabado itong prosecution mga kababayan. At ito pa yung katawa-tawa. Kung hindi tumutulo ang laway ng prosecution, meron ding tumutulo ang sipon. Itong si Attorney Ligutan mga kababayan, maglagay tayo ng picture dyan. Tumulo din yung sipon nito. Naalala nyo ba? Ang sinabi noon ni dating Pangulong Duterte, na pag ikaw ay isang drogista, lalong-lalo na at gumagamit ka ng cocaine, ay hindi mo na lang namamalayan at hindi mo mapipigilan. Nakusa na lang tumutulo yung sipon mo. Nakakahiya ito. Naging trending tuloy. Naging trending tuloy mga kababayan. Itong prosecution. Dahil may tumutulo ang laway, mayroong tumutulo ang sipon. Ano pa kaya ang susunod nating mapapanood mga kababayan? At halatang halata naman na itong impeachment trial laban kay BP Sara Duterte ay lokohan lang ito. Alam naman talaga nila mga kababayan na wala talaga silang pag-asang manalo. Wala talaga itong mapupuntahan. Dahil nga alam nila sa kanilang mga sarili na wala talagang matibay na basihan, walang ebidensya. O katulad na lang nitong isang witness na ito na mula sa NBI. Kinuhaan lang ito dahil nga sinabi daw noon ni BP Sara Duterte na papatayin, may kinuha na siyang assassin at ipapapatay itong si Pangulong Marcos, si Lisa Marcos at itong si dating Speaker Martin Romualdez. Pero ang totoong sinabi ni BP Sara Duterte mga kababayan ganito: kung ako ay mamatay o ipapapatay, may kinausap na ako para patayin itong si Marcos Jr., itong si Lisa Marcos at itong si dating Speaker Martin Romualdez. Wala siyang sinabi mga kababayan, ang ingay ng pandesal. Walang sinabi mga kababayan si BP Sara Duterte na may kinausap na siyang assassin. May kinausap na siya. Pero wala siyang sinabi na assassin. May kinausap na siya para patayin si Bongbong Bangag, si Lisa Marcos at itong si dating Speaker Martin Romualdez kung halimbawa may mangyari sa kanya. Kung mamatay siya o papatayin siya. Ganon mga kababayan. Pero bakit kailangan pa ng eksperto kuno mula sa NBI? Andyan naman yan, nakapublish yan sa social media. Madali mong mahanap yan. Hindi na kailangan ng salaysay. Hindi na kailangan ng witness kasi halos lahat ng mga Pilipino alam kung ano ang sinabi noon ni BP Sara Duterte, maliban na lang sa mga bangag dahil tinitwist nga nila yung sinabi ni BP at nilagyan nila ng assassin mga kababayan. O ito na, isa pa itong senadora na ito. Isa pa itong dapat ibala rin ito sa basuka mga kababayan. Itong si Senador Risa Ontiveros. Ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. Ang first lady, yung asawa niya. Your Honor, please, I think Attorney Season is making a scene. Kindly wind up, counsel. Your Honor, please, manifestation, I think Attorney Season gave a statement addressed to this representation and she walked out. She's now coming back. Umihinga. Mr. Presiding Counsel, Officer, I'd like to hear the conclusion kindly of the wind up answer and we will to my address that question. matter in a bit. Okay. Salamat, Mr. Presiding Officer. Mr. Kalilong, nung sinabi nyo na nag-conduct kayo ng open source intelligence, pagkatapos nyo ma-authenticate yung November 23, 2024 video, at nahanap nyo yung video naman ng press conference dated October 18, 2024, anong basis nyo para sabihin na yung mga statements sa October 18 press conference at ay halintulad
sa November 23 video na may assassination threat? In other words po, ano pong napansin yung magkakapareho dun sa statements nung October 18 at nung November 23? O what do they have in common? Both were, ang tinutukoy po, ang pinupunto po is yung president. And makikita po doon na hindi na sila in good terms no October 18 pa lang po. Okay, so sa parehong video ng press conference at saka yung November video naman, yung dalawang elementong yon na hindi na sila magkakasundo Opo. at Hindi na sila magkasundo and ang ina-address po ng parang pinapatukuyan po ng Vice President doon sa press conference Tingnan is nyo, yung president si po. Presidente. Hindi pala Okay. sigurado. And then, Mr. Presiding Officer, salamat kay Mr. Kalilong. Sa prosecution naman po, yung isang tanong ko at this point in time, Mr. Presiding Officer. Well, Counsel, none of these statements are proof that the Vice President actually contracted an assassin or hired one. Why are these acts impeachable? Yes. There is an answer to the question, Your Honor, please. The prosecution is in the process of establishing that the Vice President should be impeached and she is impeached and be removed from office for contracting an assassin to kill the President, Your Honor, please. Inasmuch as we understand that these statements may not actually 100% prove that she in fact contracted an assassin to kill the President, Your Honor, please. We are invoking, Your Honor, please, a rule in the rules on evidence that there could be statements, utterances of a person that may not be directly similar to what he or she did, but it could establish, Your Honor, please, what we call a specific intent, knowledge, identity, plan, system, and the like. Ibig sabihin po, pinapakita ng prosecution na yung mga nasabi ng Vice President sa gabing iyon, November 23, 2024, hindi po yan nag-iisang statement ng Vice President. Kung hindi, yun po yung culmination sa mga series of statements ng Vice President kung saan sinasabi niya talagang gusto niyang patayin yung presidente, yung First Lady, tsaka yung former Speaker of the House. Your Honor, please. We invoke... Ano sinabi ni VP Sara Duterte na gusto talaga niyang patayin? Siya ba mismo nagsabi nun, mga kababayan, na gusto kong patayin itong si Bangag? Wala namang sinabi. Ang galing gumawa ng kasinungaling itong hayop na ito. Ito ba yung tumutulo ng sipon? O ito nga yung tumutulo yung sipon, mga kababayan. Kasi nga, ayon nga kay dating Pangulong Duterte, kung kusang tumutulo at hindi mo mapipigilan ang sipon mo na tumulo, yan yung palatandaan, mga kababayan, na ang isang tao ay matindi na ang paggamit ng droga. O kaya siguro itong tao na ito. Ilagay ko yung picture dyan. Siguro habaan ko lang yung picture para para makikita niyo yung uhog. Nakakadiri, mga kababayan, tabi-tabi sa mga kumakain, ano. Nakakadiri, parang si Luis Tro din. Yung kay Luis Tro naman, delikado din yun, mga kababayan. Yung paglalaway ay isang napakatinding, ano ba tawag ito, delikado sa tao. Kasi nga, halimbawa, mga kababayan, yung aso, pag naglalaway yung aso, ibig sabihin nun, nauulol na yon. At pag nauulol yung isang aso, grabe ang tindi ng rabies niyan. Kaya nga, may napapanood ako, si Atty. Vic Rodriguez yata yung mga kababayan, pinaalalahanan si VP Sara Duterte na umiwas siya kay Luis Tro. Kay Congresswoman Luis Tro. Huwag siyang lumapit kasi napakatindi ng rabies.
Dito si Luis po, mga kababayan. Ay, nakakatawa yung prosecution na ito. Ito, patuloy natin ito. Rule 130, Your Honor, please, Section 35 of the Rules of Court. Etong mga statements na to, they prove one thing. Talagang may plano na, talagang may system na, talagang may knowledge na yung Vice President sa anong gusto niyang gawin sa Pangulo. Gusto niyang pugutan ng ulo, gusto niyang patayin no less than the President of the Republic of the Philippines. Your Honor, please. At ang tanong po ba dito ay kung may krimen o kung may kung ang asal ay karapat-dapat Yes, sa Your Honor, Vice-Presidente? We are able to answer two questions, Your Honor, please. The charges against the Vice President ay yung pagbibitray ng public trust, Your Honor, please. That is also, Your Honor, please, a culpable violation of the Constitution. Now, yung usaping, was that a criminal act? Yes. Your Honor, Bakit? please. Kaya nga, yung NBI, through this witness, will prove na nag-file na ng kaso yung NBI against the Vice President exactly sa mga naging pagbabanta niya. But you know, Your Honor, I'm a lawyer, but I'm willing to take off yung robe ko as a lawyer and answer the question directly. Mga kababayan, kailan ba naging normal? Your Honor, this is Your Honor, no please. longer answering No, the I'm question. answering a question. We I'm object, answering Your a Honor. question. Mr. Presiding Officer. The chair will make an equitable ruling in a while. Kindly let the gentleman finish because it's a senator judge asking a question of a party. Your Honor, Thank you, Mr. Presiding Officer. kailan ba nangyari sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas na yung pangalawang Pangulo ng ating bansa nagbanta, sinabi sa publiko na nakipagkontrata na siya sa isang mamamatay tao upang Sinungaling patayin itong hayop na ito. ang Pangulo, ang First Lady, yung asawa niya. Your Honor, please, I think Attorney Kindly- Sison is making a scene. Kindly wind up, counsel. Your Honor, please, manifestation, I think Attorney Sison gave a statement addressed to this representation and she walked out. She's Hindi now mo wala coming kwenta. back. Mr. Presiding Counsel, Officer, I'd like to hear the kindly completion of the wind up answer and we will to my address that question. matter in a bit. Okay. Now, Your Honor, please. Yung Kindly wind up. pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas, hindi po yan normal. Iyan po ay unang pagkakataon na nangyari yan, nakipagkontrata sa isang mamamatay tao, Your Honor, please, to do that. Even without going into the question, is that a criminal act, Your Honor, please? That act, 110% sure, betrayed the public trust that the Vice President got in the previous election. Thank you. Sinungaling. Sinungaling ito si Boy Uhog, mga kababayan. Boy Uhog, sinungaling. Wala namang sinabi si Bibi Sara noon na may kinontrata na siya na mamamatay tao. Malinaw na malinaw ang sinabi ni Bibi Sara noon na may kinausap siya. Pero walang sinabing kinontrata. May kinausap, mga kababayan. Malay mo. Kung yung asawa niya, ang kinausap niya, malay mo kung yung anak niya, kinausap niya. Yung panganay na anak niya. Anak, kung halimbawa may mangyari sa akin, ito yung sisingilin mo. Ipaghiganti mo kami. Ipaghiganti mo ako. Kung mapatay man ako, maaari mo ring patayin itong mga pumatay sa akin. Parang ganun, mga kababayan. Kaso nga lang, abogado nga sana ito, kaso nga lang, yung utak nito ay lumalabas. Tumutulo, mga kababayan. Kaya nga, yung utak nito ay lusaw. Lusaw ang utak nito ni Atty. Libutan. Ang mga abogado sana ito, mga ayop na ito. Pero lusaw naman ang utak. Kaya nga lumalabas ang sipon, mga kababayan. At si Luistro naman, isa ding lusaw. Ang utak, lumalabas naman ang laway. Yun ang ano, hanggang dito lang muna.
At bago tayo magtatapos, ay mag-shoutout lang muna ako. Shoutout ako kay Ma'am Joyce ng Japan, Ma'am Berje Religious ng Apulian, Bulacan, sa kanyang mga apo, si Coco Dion Yuri at saka si Sagi. Wala pa talaga tayong views, di pa bumabalik yung ating mga viewers. Sige lang, tiis-tiis lang tayo muna kasi kakabalik lang natin gumawa ng reaction video. Shoutout na rin kay Crispin Aldrin Rosario, kay Kuya George Hartz, kay Oprian Vlog, at kay Roger Pabot, kay Biyahirong Guard, shout out. Hinsti pa idol, shout out kay si Jesus Pilar, excuse me, kay Joel Impi, at kay Ma'am Mibilin Balicao, kay Judy Francisco, shout out, at kay Lucrecia Doblon. Lucrecia Doblon. Yan ang dito lang muna at once again, this is Rundi TV, mga lahat. God bless bawat isa sa atin.